Hello mga mare! Another day, another cooking video! Ayan, kaya naman for today, we're going to cook ginataang papaya na may hipon. Sa isang malaking pan, maglagay lamang tayo ng konting amount ng ating oil. Hintayin lamang natin itong medyo uminit at saka tayo magsimulang mag-saute ng ating mga ingredients na gagamitin. Ayan, isutay na po natin ang ating luya. Hayaan lamang po na lumabas ang aroma neto, tsaka natin ilagay yung iba pang pampalasa. Kapag nagkaroon na ng toasted texture ang ating luya, ay sunod naman natin ilagay ang ating sibuyas. Hintayin lamang natin magkaroon ng transparent texture, tsaka natin ilagay ang ating bawang. Sa puntong ito mga mare, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Hintayin lamang natin na lumabas ang aroma ng mga luya, sibuyas at bawang na ating sinuti. Pagkatapos niyan, ilagay naman natin ang ating hipon. Take note mga mare, nahugasan na po natin ito. Natanggalan natin ang bituka at ang mga hindi kailangang parte ng hipon. Sa puntong ito mga mare, ilalagay na natin ang ating mga nabiling hipon. Ayan po mga mare, medyo madami-dami po ang ating nabiling hipon at malalaki ang mga ito. Hintayin lamang natin mga mare na magkaroon siya ng orange na texture na nagsisilbing palatandaan para ito'y luto na. Maglalagay na tayo ngayon ng mga pampalasa mga mare. Maglalagay tayo ng ground black pepper. Kayo na pong bahala mga mare kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Pero para sa akin, mas madami ay mas masarap. Pagkatapos nga niyan mga mare, maglalagay naman tayo ng patis o ng fish oil. Nakadepende na rin po yan sa inyo mga mare kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Dahil dito po, magkakaroon po ng alat ang ating nilulutong hipon. Hintayin lamang natin mga mare na medyo maluto-luto ang ating hipon. Tsaka natin ilagay ang ating mga papaya. Ang ating mga papaya mga mare ay hiniiwan natin ng maninipis pero hindi sobrang nipis. At medyo maliliit lamang po ito. Pero nakadepende na rin po sa inyo mga mare kung paano pong hiwa ang inyong gusto. Pwede pong pa-strips kung inyong gusto. Pwede rin pong maninipis. And kayo na pong bahala mga mare. Tignan nyo naman yan mga mare at talaga nga namang napakalalaki ng mga hipon na nabili natin. Sa puntong ito mga mare, ilalagay na natin ang ating mga papaya. Ayan, tignan nyo naman yan at napakadami nga naman talaga. Alam nyo mga mare, kung hindi nyo pa ito nasusubukang lutuin sa inyong mga tahanan, subukan nyo ito. Ito ay pwede maging alternative sa adobong papaya o di naman kaya sa sayote. Takpan muna
natin ito mga mare habang inaantay na lumambot ang ating mga papaya. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maiwasang masunog ang ating niluluto. Kapag lumambot na po ang ating papaya, pwede na po tayo maglagay ng ating unang gata. Ito po ay magsisilbing dagdag pampalinamnam at syempre ng lasa sa ating niluluto. Naglagay din po ako dyan mga mare ng konting amount of water. Halo-haloin natin ito mga mare para sa ganun ay mapantay natin ang pagkakaluto ng ating mga papaya at ng hipon. Sa puntong ito mga mare, pwede na tayo maglagay ng mga pampalasa. Naglagay ako dyan mga mare ng shrimp cubes. 2 shrimp cube po ang aking ginamit. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay matunaw ang ating shrimp cube na nilagay at kumalat ang lasa nito sa ating niluluto. Pagkatapos nga po niyan, atin na po itong takpan. Ayan mga mare, kung inyong titignan ay medyo lumambot na po ang ating papaya. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang ating pagluluto mga mare. Kung inyong titignan mga mare ay tila ba dumami ang gata na ating inilagay. Pero hindi po. Ang papaya po natin na inilagay ay naglabas ng sarili niyang tubig sa kanyang katawan. Ugaliin po nating tikman ng ating mga niluluto mga mare para sa ganun ay alam natin ang adjustment na ating gagawin sa kanyang lasa. Dito po, tinikman ko po ang aking niluluto at nakulangan nga po ako sa alat nito. Kaya naglagay po ako ng fish oil. Nakadepende na po yan sa inyo mga mare, sa inyong taste preference. Hindi ko po alam mga mare kung ang iba po sa inyo ay naranasan ng magluto na ito. Pero ito po ang kauna-unahang beses na magluluto ako ng ginataang papaya na may hipon. Ang kanya pong lasa mga mare ay makukumpara ko sa adobong papaya pero mas masarap lamang po ang ating ginataang papaya dahil mas creamy at mas malinamnam po ito kumpara sa adobong papaya. Kung gusto nyo pong subukan mga mare, ay pwede nyo pong itry sa inyong mga tahanan. Magugustuhan po ito ng mga bata na inyong kasama dahil ang kanyang gata pa lang ay ulam na mga mare. Sa puntong ito mga mare ay kumukulo na nga po itong ating niluluto. Pero wag nating hayaan mga mare na masunog ito. Kaya naman, halo-haloin lamang natin ito. Dahil ang ating gata po ay pwedeng masunog sa ilalim kapag hinayaan natin na hindi haluin.
Sa puntong ito mga mare ay malambot na po ang ating papaya. Kaya naman po maglalagay na rin tayo ng iba pang mga ingredients kagaya na lamang ng dahon ng saluyot. It's optional po mga mare kung ano pong mga gulay ang inyong ilalagay. Pwede po malunggay, dahon ng saluyot, o di naman kaya ay iba pa. Pero di ko lamang po alam mga mare kung ano po magiging lasa niyon dahil ang aking nasubukan lamang po ay ang saluyot at ang malunggay. Halo-haloin lamang natin ito mga mare hanggang sa medyo ma-steam or maluto ang ating mga saluyot. Sa puntong ito mga mare ay medyo nagsisimmer na po ang ating gata. Ngayon naman po mga mare, kung luto na po ang ating saluyot na inilagay, pwede na po natin ilagay ang ating mga dahon ng malunggay. Yes po, maglalagay po tayo dyan ng dahon ng malunggay para sa ganon ay mas dumami ang gulay na ating inilagay at mas masustansya ang ating kinakain. Halo-haloin lamang po natin yan mga mare at malapit na po tayo matapos sa ating exciting part. Hintayin na lamang po natin na maluto yung malunggay na ating inilagay. Ayan mga mare, tapos na po tayo sa ating pagluluto ng ating ginataang papaya na may hipon. Ano pang inaantay nyo mga mare? Subukan nyo na ito sa inyong mga tahanan at i-serve with love sa inyong mga pamilya. Tiyak, sauce pa lang, ulam na. Kaya ano pang inaantay nyo? Let's go! Ayan, at dahil isa na naman cooking video ang ating natapos for today, gusto ko magpasalamat sa ating mga taga-suporta na walang sawang nanonood at sumusuporta sa atin mga mare. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!